welcome po sa ating Life Giver Worship Podcast. This is our very first episode, pilot episode po ito ng ating worship podcast. And pakilala muna tayo bago natin introduce or sabihin bakit natin to ginagawa. Of course, I am Pastor Michelle Semana and I am the worship pastor of Life Giver Worship. And with me, guys, mga legendary tong mga mga guests natin. Of course, si Kuya Brian Leduna. Hello. He is our songwriter. Most of our songs ay galing po sa kanyang grabe anointing at expertise sa pagsulat ng kanta. Mag-hi ka muna, Kuya. Hi po. Glory to God lahat po ito na ako po ay isang song leader rin dito sa ating Life Giver Church and we are grateful to connect with you sa mga churches na pwede naming ma-share naman yung aming mga experiences. So, I'm Kuya Brian once again. So, here with me. Yan! Of Yan. course, ito na nga sinasabi nating legend to the Yan. sa legend na Ang bihira to. legend. Ayan. Of course, she is our senior worship leader, worship head din natin dito sa Life Giver Worship. Of course, si Coach Jem Jems. Santiago. Hello everyone, very blessed at saka since una to, no, talagang laging pioneer. Lagi pioneer. yung mga OG. So sana matulungan natin lahat ng mga makikinig, makakapanood, no, our own little way of helping out, kahit kwentuhan lang siya. Yes. We hope na may ma-pick up sila, meron silang matutunan. Yes, and Yay. speaking of matutunan, ginagawa natin tong worship podcast. Unang-una, of course, because we want to reach out worshipers ng Life Giver, hindi lang dito sa Luzon, but in Visayas, Mindanao, and even international. Since hindi naman natin kayang pumunta doon lagi, so we thought of using this platform to speak life to you, to encourage you sa worship teams po ninyo or even in your personal lives. But of course, even if you're not from Life Giver, this is also for you. If you're a worshiper, I pray and we hope na makaminister din kami sa inyo or mabless din kayo ng aming conversation. Ayan. Yes. Excited na ba kayo, Tita Jem Super and excited. Kuya we Brian? are. Yes. Super. And speaking of conversation, ano ba yung pag-uusapan natin ngayon? So we prayed about this and yung timbre ng aming mga puso ay patungkol sa puso. Okay, so Heart check. we will talk about the heart of a worshiper. Maganda siyang foundation or for our pilot episode. Tignan natin, ano ba talaga dapat ang puso natin bilang worshiper? And how can we know na tama na yung heart natin sa Kanya. And be excited kasi maraming i-share na experiences ang ating mga kuya at tita sa kanilang worship years. Wow, worship years. Journey. Ano naman? Journey. Ayan. So siguro simulan na natin, Coach and Kuya Brian. Ako muna magtatanong since ako ang pinakabunso dito. I want to learn from you. Siguro I want to start with, para sa inyo po ba, ano ang worship? What is worship? And kailan ba natin masasabi na tunay na yung worship natin sa Kanya? Ayan. Go ahead, Bri. Ikaw muna. Kuya Brian? So, para sa akin, ang worship ay yan yung status ng puso mo na Wow. gusto mong i-lay down kay Lord. So, whenever you are undergoing some processes ng buhay, disciplinary action, maybe your pastor, whatsoever, it is your worship to the Lord and it is one thing na ginagawa mo sa Panginoon lamang, hindi para sa iyong sarili. You are being humbled by those situations and you continue to worship Him and to acknowledge the Lordship and the kingship of God over your life. That's why you Wow. sing. That's why you offer your talent into the Lord because it is your act of worship. What you do is your worship, not the Wow. song. Wow. So Mm. it's really more than the songs that we sing. It is Yes. yung connection mo and relationship mo pala kay Absolutely God. po. So meaning, it is you and God. And I will add up ng konti. Baseline lang po kasi ang songs na amin kinakanta. Song leader ka. It is just a pattern. Pero yung you allow yourself to worship, make it your own. Sabi nga ni Coach Jam nung last Sunday sa pag-worship niya, pag-lead niya, mahalaga yung making it your own song. At mahalaga nga sabi ng Bible na sing a new song, play skillfully.
Tapos, shout joyfully unto the Lord. Sa Psalms 33 yan siya na mahalaga yung status ng puso mo. That's why, Wow. yung iano mo talaga, i-offer mo yung buhay mo sa Kanya. That is your spiritual act of worship. Yan po. Wow. Ganda, Coach, no? ikaw? Oo. Yung worship naman for me, like, maraming mga magagandang words na nabanggit si Brian, no? Pero yung worship talaga, it's not about us. Mm. It's all about God talaga. Amen. Tapos bilang worship leader, bilang song leader, kapag nandun ka na, yung bang kung paano mo nakikita ang Panginoon, how He is big in your life, 'di ba? Gusto mong i-express 'yon, yung worth niya, yung grandeur niya, 'di ba? Doon mo parang effectively na lead yung tao sa tunay na worship. Wow. And maganda din yung nabanggit ni Brian kanina, status ng heart mo, and yung songs is just parang pattern siya, no? Ang tunay na worship is in everything you do. Simple things, 'di ba? Parang everything that you say, everything that you work on, everything that you think, worship mo yan sa Panginoon. Parang avenue lang din yung pag-awit or pagkanta sa Kanya. So, very privileged tayo to be instruments, to be vessels ng pagpapatunay na kung gaano kaganda, kabuti, Wow. kalaki ang Panginoon. So, giving Him His worth, His honor, 'di ba? Yun ang worship. Di ba, tita, sabi mo na kanina yung pre-prod natin, yung Oo. kahit naglalaba ka. Tututbrush Worship. ka, 'di ba? Nagugas ka ng pinggan. It's worship time, Yes. 'di ba? So, Actually, preparation mo rin whenever you do some things now, bago ko makalimutan, you have to prepare talaga your heart, yung Wow. ano mo, pwede ka mag-fast whenever you sing songs. So, ikaw yung nakatoka na gagawa nun sa pagsasong lead. Yung magkaroon ka ng prayerful na buhay talaga. Wow. Napakahalaga yun. Nabanggit ni Correct. ni Brian yung yung preparation. Ano ba talaga yung as a worshipper, ano dapat yung status ng puso ng isang worshipper sa inyo, sa tingin ninyo? So, Ano dapat ano yung ba status? dapat yung puso ng isang worshipper? Gandang tanong yan. Kayo muna, Reb. Actually, ako po, kung akong tatanungin, yung humility. Yes. A heart of humility na I am given this skill not because I'm good, 'di ba? Ako na to, pero hindi eh. I'm humbling myself before God na hindi ako yung bida, pero si God. I think that's the most important thing na meron dapat ang worshipper, yung humility. Kasi nga po, 'di ba, ang unang-unang inaatake sa atin ay pride. Yes. Pride. Yan ang number one na kinalaglag din ng main worshipper natin noon. And I think aware naman lahat na yun ang laging na-encounter na problem ng mga worship teams ngayon, yung pride sa heart. So, I think po, yun yung number one na heart natin. Humble ka. Pag sinabi mong humble, ano ka lang ba? Yung parang meek ka lang, quiet ka lang, or yung humility na kahit na alam mong may skill ka, may talent ka, kahit na alam mo yung mga different techniques, yung ano ka pa rin, willing ka rin to be Correct. corrected. Yes. Tama. Willing ka pa rin na Willing to learn. matuto. Yes. Mag-adjust. Yan, di ba? Yes. Oo. Opo. Yeah. Yung alam mong there's still a space for you to grow. And hindi yung, uy, ang galing mo kumanta ah." Well, ako na to eh. hindi ka ganun. Pero alam mo na, thank you, pero this is from God. And I'm doing this to serve Him. Tama. Na ang pwede pong sa humility yung hindi ka performer. Yes. Pero yes. servant ka. Oo. Yun po Correct. yung nilalabas ng humility sa atin. Tapos para sa akin, napakahalaga you acknowledge the role of everyone. So, yung makita mo yung sarili mo na hindi ikaw ang bida, kundi you allow themselves to really offer their talent. So, meron silang pagkakataon to grow na hindi mo sila yung parang anuhin mo kayo, oy, nagkamali ka, no. Gently, you lift them up whenever they
do some mistakes because it is part of Wow. your worship to the Lord when you allow other people na sila naman ang next level, sila yung next Yeah, generation. correct. Uy, ang ganda nun. Yung hindi lang sa'yo lagi yung Yes. platform. Oo. Ikaw, 30 years ka na. Yung, na hindi lang sa'yo lagi yung Yes. spotlight. Yes, Yan. opo. Which ako po personally, not because ako yung pinakabata, nakita ko po yun sa inyo. Amen. Tita Jem, nakita kita na hindi ikaw forever na nag-song lead. You were here to... Ako, produkto po ako ni Jem Santiago, guys. Diba? Hindi lang ikaw yung lagi nagsasong lead, pero you are teaching us to perform. Hindi pala perform. You're teaching us to be good on stage, to sing, to Yeah. do harmony and everything. And si Kuya din, di ba? Yung hindi ka lang, ako lang songwriter dito. Oo. Yun yung humility Oo. na po-portray din ninyo po. Oo. Na kaya inaangat kayo ni Lord. Oo. Kasi inaangat nyo din yung iba. Si Brian nag-encourage siya na hindi yung mga songs mo, 'di ba? May isa Correct. kaming common na kakilala na nakakapag-compose siya. Yung, nakikita ko na ina-encourage niya, maganda, tuloy mo lang, 'di ba? Parang gano'n. Hindi lang naman ikaw lang ang binigyan ng talent para sa Correct. ganyan 'di ba? So magamit din nila yung skill and yung talent na binigay sa kanila ng Panginoon. Right. Personally rin, me as a songwriter, yung meron akong vision kasi na ano lang ako, parang founder lang ako, foundation lang tayo na nagsusulat. Wow. Because God will raise up songwriters na mas magaling pa, Yes. mas deeper pa. And magugulat na lang tayo, uy, mas magaling na. Parang si Elijah to Elisha na really mag-perform si Lord miracles, and yung status talaga ng puso, napakahalaga yun as a tayo. Correct. Na patuloy ka lang, tapos you allow also others na later on makikita mo na sila, oy, nandyan na sila. So you will be the one who will advise them, encourage them na hindi kaya yan. Kasi sa simula, mahirap nga magsulat, mahirap mag-song lead, mahirap mag-lead ng isang worship team. Pero later on, magulat ka, uy, nagagawa ko na pala. Which is, you allow also others Yeah. na magagawa rin nila. Correct, correct. Tsaka, Yes. Rev, yung parang kadikit nung humility, pag submitted din yung Wow. heart mo. Mhm. Ay, yung sa akin parang tinagal natin na nagli-lead tayo ng worship. Pero noon, parang walang structure kasi. Na-appreciate ko sobra yung this time na pagbalik ko sa worship team. Yung meron ng parang sa school may lesson plan yung teacher na Wow. nagsasubmit ka doon kasi sobrang naayos. Wow. Sobrang naging effective lahat nakakapag-participate. Tas nung yun nga yung past na worship leading, tapos yung conference natin, yung Seek First, may mga bata akong kasama. Alam mo, mas marami pa akong natutunan sa kanila. Kasi sila nagsasabi, tita, turuan mo kami. Pero actually, ako pa yung mas maraming natutunan sa kanila. Yung submissiveness mo dun sa rules, dun sa structure na ginawa para dun sa worship team, na naging maayos siya. So sabi ko, Lord, maganda talaga tong yung merong nag-aayos, tapos mag-submit ka doon. Yes. Kasi yun yung makakapagbigay sa'yo ng mas maayos din na pagpuri at pagsamba sa Panginoon. Wow. So, sa conversation po natin, nakita ko ng dalawa na ang heart ng worshiper dapat is humble, may humility ka, and submissive ka. Yes, yes. Kasi yun yung, again, pride yung unang tinitira sa atin. Kaya dapat humble ka and submissive ka. Amen. Correct. Wow! Ikaw, kuya, may tanong ka ba sa amin? Wow! May tanong ako sa inyo. Bakit mahalaga ang Ang heart hirap. condition? Wait lang, ang hirap. Mahirap to. Pero kaysa sa skill o talent mo. Magaling ka nga sa instrument, magaling ka kumanta, you have all the vocal na trainings. Pero bakit mas mahalaga pa rin yung heart natin? Oh. Sir, ako na yan. Maikli lang to kasi si Tita Jam makakasagot niyan. Siguro, mas importante yung heart kasi we believe that skills can impress people. But yung heart mo, yun yung mag-o-honor kay God. Yes. Tapos, you cannot fake anointing. Oo. Kung hindi maayos yung Definitely. puso mo, mararamdaman ng congregation yun. Kung puro, puro lead ka lang, tapos nag-song lead ka na, may galit ka, may paghihiganti ka, hindi natin mararamdaman. Yeah. So, for me po, na mas mahalaga ang heart kesa sa skill kasi yung heart mo,
yung mas makaka-penetrate kay Mm. kay Holy Spirit or kay Lord. Mm. Pero yung skill mo, wala eh. Oo. Makukupas. Sabi nga po Yes. kanina, may mas gagaling sa'yo. True. Pero yung anointing, it will stay. It will put you on the same spot eh. Mhm. Or it will level you up Mhm. Mhm. as a worshiper. Yan, tama yun, tama yun. Yung puso mo ang tinitignan kasi Yes. ng Diyos. So, hindi naman yung congregation ang ipi-please natin. Si God pa rin. So, talagang mas mahalaga yon yung condition yung ng heart mo imbes na yung talent and skill. So, kapag kasi yun ang medyo mas matimbang sa'yo, talent, skill, pwedeng pumasok na naman si pride, pumasok na Yes, naman, correct. galing ko eh. Di ba? So, kailangan to ma-perfect ko. Yun. I think yung heart mo na dependent sa Panginoong Diyos, yun nga, it exudes kapag ka Wow. nandun ka na sa stage. Nakikita yon at na-discern yun. Yes. So, very Yes. important Again, talaga. you cannot fake anointing. Amen. Ko, Meron- sagutin mo ba meron- yung sagot mo? Yung tanong ko na ito, nag-struck talaga siya sa akin because minsan nagtatanong ako, bakit ito na lang yung natira sa worship team o parang ganito. Or parang bakit nag-focus na lang siya sa work o naging businessman na lang siya na for a while naging song leader siya, naging Tapos binitawan niya. binitawan niya. Ako guilty ako kasi dumaan ako sa ganyan na season. And I believe i-raise up pa rin sila ni Lord, ibabalik sila. Pero yung portion ng puso mo na nananawa ka, yung routinary na lang ang ginagawa mo. Yeah, agree. Alam ko na itong song na to. Gusto ko na naman ng something new. Which is nakikita ko na dapat, nagko-continue tayo. You never give up in serving the Lord because you have been allowed, sabi nga ni Bishop na may boses ka eh. Bakit hindi mo ipag-amit kay Lord? Talent mo may yan, talent ibabaon mo ka, ba? marunong ka. Tapos bakit doon sa iba siguro na medyo hindi pa siya So dapat na o-offer mo siya. Huwag mong pagsawaan. Kasi yun yung magiging yung skills mo, pwedeng magaling ka na masyado mag-riff or whatever na talents mo. Pero pag hindi mo pinagamit ni Lord, yung availability mo, hindi mo na-offer kay Lord. So, sayang din. So, Yes. yun yung naano ko na Yeah. dapat mahalaga yung heart. So, yun po. Correct. Yeah. Yes. Ito, matagal ko na itong gustong itanong sa inyo. Kasi muna tayo, let's dive deeper into Parang pahirap more ng pahirap, personal. Ito, mas personal. Ayan, Okay. since mga senior ko Personal kayo. lang. Iyak na ba tayo? Huwag kayo kuya. Okay, so para lang din matouch natin yung mga nakikinig sa atin. Tita Jem and Kuya Bri, may time ba sa buhay ninyo na nag-worship kayo na hindi kayo okay emotionally, tapos may nangyari bago kayo umakyat ng stage? Anong ginawa nyo nun? And then, ano yung pinaka natutunan nyo doon sa pangyayari na yun? Ayan. Ako nasasagot muna. Ayan. Exciting. Fresh pa. Hindi na. Fresh Ah, pa matagal lang. na. Matagal na. Pero, ano yun, mahirap. Mahirap siya talaga. Kasi, dala mo eh. Di ba? So, yun nga, hindi mo naman siya pwedeng, dito ka lang, sa tabi ka lang, mag-worship lang ako sa Panginoon, pero dala mo siya. So, tuloy ka pa rin. Wow. You cannot stop. Di ba? Wow. It is your duty. Pangalawa, yun nga, ang importante is yung maluwalhati mo ang Panginoon sa buhay mo at Yes. all times. Wow. 'Di ba? Up or down, 'di ba? Ang iyong pakiramdam, wala ka sa mood, pupurihin mo pa rin ang Panginoong Diyos. Ang naging effect lang nun, since yun nga, mabigat, di ba? Emotionally, may challenge, pero nagpatuloy ka pa rin na sumamba sa Panginoon. Alam mo, ako yung na-heal. Wow. Di ba? On the spot, habang nag-worship ka sa Panginoong Diyos, kasi ibinaba mo sa altar niya, Lord, ako hindi ko kakayanin to, di ba? Kahit na, yun nga, skilled ka, may talent ka, pero kapag ka may tumama sa'yo na mabigat, naapektuhan yung boses mo, maapektuhan din yung skill mo. So talagang ibababa mo lahat sa Panginoong Diyos. Again, you bring yourself to humility before God. You depend Yes. on Him. Tapos yung
pagkilos ng Panginoong Diyos, doon yan, na nakikita niya yung sincerity mo na nag-worship ka pa rin kahit may struggle, di ba? So, He comes to reach out, to heal you, to lift you up. Di ba? Yun ang nagagawa ng pagpuri mo sa Panginoong Diyos. Di ba? Sabi nga, draw near to me, di ba? Wow. And Yes. I will lift you up. Yes. So, Amen. ang ganda. Kahit na ano man ang nararamdaman ninyo, Tuloy. magpatuloy pa rin kayong magpuri sa Wow, Panginoon. ganda nun. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy. Kuya, para ikaw, tumuloy ka ba ba? Ayun. Ako, there are crying moments talaga. Bilang lalaki, sabi nga, ang tunay na lalaki umiiyak daw. So, di ba? Ah, alam Umiiyak niyo siya. na. Because yung kakayanan mo o yung health mo minsan, nadidefy Oo. ka eh. Kasi Oo, napakahalaga you take care of your health also whenever you serve the Lord. So, dun papasok yung pag meron kang emotional problems o meron kang yung sa health mo or whatever man na situation na sa work area mo, nagkaroon ka ng problema konti or pressure. Pero how you allow yourself to be available sa nakatoka sa'yo na time na magsosong lead ka. I prepare. Ano talaga, yung intimacy ko kay Lord, Lord, hindi ko kaya. Marami akong ginagawa. Lord, mag-intervene ka because you are the greatest savior ng aking schedule, kung Yes. paano ko siya ma-insert, paano ko mapakiusapan yung aking head or whatsoever na I have a ministry. Kasi minsan magkakam across yung so matutuliro ako. So ang gagawin ko, pray ako, speak in tongues. Tapos iwiwin ko yung puso ng aking mga tao na sa paligid sa akin, lalo na sa work na I will catch up. Gagawin ko yung kahit mag-overtime ako next time because I have to serve the Lord. So nandoon yung tapos kung meron ako na nasasaktan ako minsan or merong correction ng ating bishop o merong mahal pala talaga ako ni Lord kasi dinidisiplina ako. Yeah. Nak, huwag pasigaw. Naiiyak na Gawin si mong Bri. pakanta. yung mafe-feel mo na hindi yung usual way, kundi Yeah. nag-grow ka deeper sa yung paglilingkod sa Panginoon. And that is one thing na pinapasalamatan ko na bilang song leader, it's a privilege at the same time, you are being disciplined by God because gusto niya maging intimate kayo. Wow. Pwede kasi hindi ka intimate kay Lord, nagsasong lead ka, pero dapat ikaw mismo naministeran ng song na pinili mo o yung song na gusto mong kantahin. Ikaw muna, namdamin mo muna yung presensya ni Lord bago mo siya ilatag sa congregation na sige, because you are leading them already. So that is na gusto ko ma-share po. Wow, Galing. galing. Siguro last two questions na lang tayo. And maganda yung next question natin. Na related dito po sa sinabi ni Kuya Bri, since hindi natin maiiwasan na magkaroon tayo ng problem or difficulties before we enter our stage or bago tayo mag-song lead, bago tayo mag-serve kay God. Kaya aligned with that question, ano ba yung ginagawa natin or ginagawa niyo po bago kayo mag-minister? Or ano yung mga preparation ninyo ano yung mga preparation ninyo bago kayo kumanta, bago kayo mag-lead, bago kayo tumugtog? Kasi sabi nyo nga, may mga times na hindi okay eh. So what do you do? Okay, bago kayo umakyat doon. Ayan, bago kayo mag-serve. Ako na muna. So, ako bilang song leader, sinabihan din talaga ako ng aking mentor na huwag ka lang kumanta. Mag-disciple ka rin. Mag-alaga ka rin. So, Mag-resign ka na. masaya kasi nagsosong lead ka na meron kang mga disciple dyan o mga mini-mentor mo na they celebrate with you. So, mag-a-add up yun eh. So, yung basic na role na kaya tayo spiritual assessment because if you are still attending life group, small group na tinatawag natin, because there you will really grow. Tapos ma-apply mo yung mga songs na pwede kang nagsosong lead doon sa inyong then sa congregation, madali na lang siya, hindi siya burden sa'yo, hindi siya something na heavy because you are enjoying the ministry. Even in your work, you can allow your colleagues to worship with you. Minsan sa mga recording namin, mga kanta, ini-involve ko sila sa sige, tayo, maging involved tayo sa ministry, hindi lang sa pagkakanta o sa mga ating sa worship. So yun po. Wow, so discipleship. Tita, ikaw? Ako,
pag nagpe-prepare ako, unang-una talagang binababa ko yung sarili ko, Lord, ano to, ikaw to. Alam mo, kahit na gaano tayo katagal na nagle-lead ng worship, maganda pa rin yung nakakaramdam ka ng kaba. Yes. Every time, parang may nagtanong sa akin na younger na ano to, backup vocals. Sabi, tita, nakakabahan ako. Ikaw ba, kinakabahan ka? Oo, sabi ko, lagi. Yes. Kasi nga, ayun, kahit na prepared ka, skill-wise or talent-wise, okay yun. You need that. Pero yung before ka mag-lead ng worship, you have to pray, you have to surrender Yes. to God, and always put in mind na servant ka. Correct. Diba? Priests tayo. Yes. So, duty natin to. Ang laki-laki ng responsibility natin. Dahil nga, kapag nandun ka nga sa harapan, nakikita mo, itong mga taong ito naghahanap ng pagkakataon para makalapit sa Panginoon at Yes. magbigay ng puri sa kanila. So, ikaw nandun ka para igiya sila, di ba? So, titignan ka. Kaya talagang yung preparation mo, kailangan mabigat din. Yung Mabigat, connection mo sa Panginoon, hindi siya dapat napuputol. Di ba? Consistent ka with your Yes. devotion, consistent ka with your prayer time, 'di ba? So ang trabaho ng isang worship leader, yun nga, never ending. Never ending. Kahit na may Continuous. challenges health-wise, 'di ba? Tutuloy ka pa rin. So, Right. yun. Ako din po, pares kami ni Coach Jem na before I serve, before I go up on stage, I see to it, I pray, surrender my Yes. heart to God. Kasi, again, we cannot give what we don't have. Yes. So, align din to dun sa previous question Yes. kanina na paano pag hindi okay yung heart mo? Paano pag may pinagdadaanan ka? Oo. Simple lang din. Balik ka rin sa prayer. Balik ka Yeah. lang din sa surrender. Kasi wala nang ibang mag-aayos ng heart natin kundi si God. So, ako po personally, ang ginagawa ko is really soak. Actually, nagpe-prepare pa lang ako Monday na for the sequence and then Sunday, Yun. Saturday magpa-practice ka na, di ba? Yes. Pero yun, nagpe-pray ka pa rin, inaaral mo yung flow para hindi ka na, ay, asan nga ba ulit? Ganon. Yung alam Yes. na alam mo na yung flow, lalo na pag worship. Kasi pag alam mo yung song, hindi ka na mahihirapan na i-lead to sa congregation. Correct. And of course, ako, ito technical na to guys. Technical. I prepare yung vocalization, of course, hindi yan mawawala. So, Yes. kapag naliligo ako, nag-vocalize na ako. Yeah. So, Vocal ano na yan? warm-up. Vocal warm-up na yan. Tapos, pag nasa kotse, tapos nagme-makeup. Kaya si Marcus maririnig yan, nagagano. Ginagaya ka. Ginagaya na ako kasi nag-vocalize din ako sa kotse. Para pagdating ko sa church, ano na ako, kargado. Kargado na ako ng banal na spirito. Yes. Diba? Oo. Meron din ako isisingit na technical din siya. Yes. I think, no, medyo technical. Kasi na-remember ko, may nagtanong din sa akin, tita, paano mo nagagawa yun na kapag exhort ka ng maganda? Yes. Na parang sobrang flow talaga ng spirit. Yun nga, kung nabigay na sa'yo naman or nakagawa na kayo ng lineup or yung playlist mo for your assigned schedule sa pag-worship lead, nagme-meditate ako dun sa songs. Yes. Kasi word ni God yun eh, di ba? So, Correct. makikita mo, basahin mo kung galing siya sa Psalms, minimeditate ko siya. Tapos, doon mo makukuha yung exhortation. Yes. Sabi ko nga, tuturuan ko kayo kasi masarap siyang gawin na kapag hinimay-himay mo din yung mga kanta, nakikita mo talaga, ay, nangungusap si Lord doon sa Tama. songs. So, yun nga, parang sinabi mo na ikaw munang mamiministeran para makapagbigay ka ng Yes. magandang kanta at saka Yes. Uy, exhortation. magandang topic yan. Abangan nyo Yes. sa next Abangan. podcast. Ayan, mga worship leading techniques and Yes. skills. Diba? Maganda. Of Si course. Tita Jem ulit, guys. Siya na lang mag-isa. Back to you. Siya na yun eh. Okay. Now, siguro let's wrap this worship podcast. I hope na nag-enjoy po kayo sa Sobra, conversation. sobra. Yes. Oo. And sana nag-enjoy din kayo sa Yes. usapan namin. And let's wrap this podcast with advice. Siguro po. Ano yung advice ninyo sa mga worshipers natin na nandito? Maybe some of them pagod, burnout, or discouraged sila. Or some of them naman okay na okay yung team nila. So, can we give them words of encouragement? And then, let's pray for them later. Sige, ako na muna. So,
one thing na ina-advise ko sa mga song leaders natin dyan or aspiring to be song leaders, napakahalaga yung Word of God that you really meditate on it day and night. Kasi Wow. it will really, yung mag-exude siya, yung sabi ni Coach Sam, kasi ma-apply mo siya, discipleship or yung nasa sa church ka, na meron kang ginagawa. And from that, yung skills, ayusin mo din kasi mahalaga rin 'yon. Technicalities kasi mahirap Sabay mo naman. na. Oh, sabay mo. Pero kung you accompany it with your heart na naayon sa kalooban ni Lord, makikita mo na you will really experience ikaw mismo muna. Pag naministeran ka ni Lord Sarap. mismo, sarap nun. Yes. Tapos it will just be flowing from your heart to the congregation. So that is one thing Wow. that I will advise. Word of God, tapos play skillfully, pag-aralan ng and you continue to serve the Lord. Huwag kang manawa. Wow. Amen. Amen. Tama yun, no? Dadating sa point, dadating sa point ng buhay nyo as a servant of Christ, may times na mapapagod ka. Right. Pahinga lang. Mm. Pahinga. Tama, Balik pwede. ka, di ba, sa Panginoon. Parang yung eagle, punta sa tuktok ng bundok. Magpainit tayo, di ba? Mag-recharge tayo. Tapos, balik ka ulit. Mm. Huwag ka Correct. ihinto kasi napaka-delikado kapag nag-stop ka. Nako, ang hirap ng bumalik. Yes. So, wag nyo nang subukan na huminto. Mag-rest ka lang. And then, of course, you stay humble, keep on learning. Wag pong hihinto sa pag-aaral. Yun, Wow. lalo na din sa skills mo, sa talent. Nare-remember ko isa sa advice ni Pelita, the great Pelita Corrales. Paano po kayo nakakanta at her age na talagang, di ba, senior Galing na, pa rin. pero solid Oo, pa din, oo. talagang quality pa rin yung boses. Alam niyo, sabi niya, very simple lang. Every day, I keep on singing. Wow. Talagang hindi po siya humihinto. Huwag kang Di ba? tumigil. Huwag kang tumigil. Yes. Tsaka kahit na alam mo na, Mm. may edad ka na, matagal ka na dyan, kanta ka pa rin. Kasi Yes. ini-enjoy mo siya. Yes. diba? Kahit pagalitan ka. Correct. So, yun lang, Yes. yun I lang. love it. Parang okay na yun. Okay. Siguro ako, bago natin sila pag-pray, balik sa why. Why? Yeah. Oo, Diba? purpose. Why are you here? No, why do you do what you do? Mm. Diba? And I think it will go pa din dun sa calling. Na Calling. balik ka dun sa pagkakatawag ni Lord sa'yo. May Mm. times na sabi nga ni Coach Jem na mapapagod ka. Mapapagod. Pero hindi ka aalis kasi bumabalik ka sa why. Yes. Bumabalik ka sa calling. Hindi, called ako dito. Oo. Diba? Special ka eh. Special ako. Tinawag ka ni Lord. Levite ako. I'm called to be here, so I will continue. And there will be times na ang foggy nung vision. Mm. 'Di ba, na am I meant really for here? But balik ka lang sa word ni Lord na why you are called for this. And of Amen. course, balik tayo sa first love natin. Yes. No, kay God and yung relationship natin sa Kanya. Amen. Yes. Amen. Ang saya. Grabe, kailangan natin Thank you, mag-altar call. Lord. Na-altar yung mga prod namin no, na umiiyak na rin sila dito, guys. Sa gutom. Ayan, Kuya Bri. Sige, Let's pray for let's them. wrap it up with a prayer. Yes. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your presence sa podcast na to, Panginoon. Lord, we are reaching out to the body of Christ, that we will be able to minister to them, to share to them, Lord, what is worship. Lord, salamat dahil yung aming lifestyle ay ang magiging worship namin. How we live, how we continue to press on kahit mahirap, kahit minsan dahil sa work namin, dahil sa aming mga nararanasan sa buhay, kahirapan. Lord, salamat. Nandyan yung mga promises mo sa iyong salita. Kaya Lord, yun ang panghahawakan namin. Patuloy kaming mag-equip sa aming talent and skills, but at the same time, yung puso namin, Panginoon, i-align namin sa iyo. Lord, we will continue to be disciplined, Lord, dahil mahal mo kami. Lord, mahal mo ang bawat isa sa amin, mga song leaders, mga musicians, lahat kami ay una mong minahal. Kaya Lord, we are expressing in response. Ito ang aming tugon sa iyo, na mahal din namin kayo, Panginoon, by loving the people around us, by serving through our skills and talents. Salamat, Panginoon, for each and every one that, Lord, who are listening right now. Lord, I pray that, Lord, they will have a heart of worship,
na Lord, audience to one kami. Ikaw muna uunahin namin. Salamat dahil patuloy niyo po kaming i-equip at hindi kami magsasawang maglingkod sa iyo until you come again. Salamat po sa iyong presensya sa aming buhay. We give you all the glory, all the praises, all the honor. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen! Amen. Yay! Again, thank you, Tita Jen. Thank and thank you, you. Kuya Brian, for being with us. So, we will see you sa ating next episode. Again, this is Life Giver Worship Podcast. Please don't forget to follow us sa Instagram and even sa Facebook and YouTube channel namin at Life Giver Worship. Be updated sa bagong tricks and techniques ng worship. Yes. Nandito kami para sa inyo. So, thank you guys. See you sa ating next episode. Bye!